Good morning, everyone. So today we will be talking about some advice or tips before attending a J2 interview. So when I go back to the Philippines last summer, my dependents, my J2 dependents, my husband and my two kids attended the J2 interview. So pagdating po sa embassy, hindi na po papapasukin yung kasama other than doon sa applicant. So, ang pumasok lang sa loob is my husband and my two kids. Then, prior to that, before attending nung araw na yon ay make sure na ready lahat ng documents mo. Kailangan nandun yung lahat ng supporting documents mo, including birth certificate ng mga anak, marriage contract ninyong mag-asawa, and then, syempre, yung DS 2019 na galing sa visa sponsor. And then, lahat ng pwedeng maging attachment, including assets kung meron, bank statements, lahat lang yun ay nakakompile lang sa isang folder. Kasi in case na hingin, nandun siya ready. Then, i-review din po yung DS 2019. Kasi yung tanong, doon lang umiikot sa DS 2019 na yun. Tapos, more on about sa J1 applicant, which is yung asawa or ako nung time na yun. Tinanong kung kailan kami kinasal, tinanong kung ilang taon na ako sa US, anong trabaho ko, ano yung address ko dito sa US. Then sa mga anak naman, walang masyadong tanong maliban sa kung ilang taon na sila, yun lang. Tsaka, yun lang, kung ilang taon na. So, mas advice ko kung may J2 dependents, kung asawa or mga anak, mas maganda kasi daw, okay, basic experience ng iba, nakasama talaga yung mga anak. Kasi parang malaki yung chances na makapasa sa interview. Kasi nga yung ating mga interviewer ay masyadong malapit yung puso nila sa mga, yung parang family ba, yung parang pagkakabuklod-buklod ng family. So parang natatouch yung heart nila kapag may mga kasamang bata. Yun, parang malaking siya, advantage kapag kasama yung mga bata. Tapos, syempre, yung mga supporting documents kailangan nandoon para in case na hingin siya whenever ready kayo. Syempre, of course, yung passport na kailangan nandoon kasi nga, yun yung pinaka-main documents na hihingin. Ano pa ba? Syempre, you have to go there on time or before time. Kasi nga, pumunta kami doon. Yung appointment namin is 8. Pumunta kami 6. Nandun na kami, nakapila na kami. Ready na. Para at least, hindi ka magka-cram or hindi ka kakabahan masyado kapag hindi ka tumating ng late, di ba?